Kumukulo ang krisis sa gitnang silangan, ilang araw bago matapos ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ngayong ika-21 ng Abril, 2026, lalo pang tumindi ang sitwasyon. Isang ikatlong aircraft carrier ng Estados Unidos ang papalapit na sa reyon. Mas tumindi ang tono ni Donald Trump at nilinaw niyang ayaw niyang palawigin ang tigil putukan sa Iran. Ang nakataya ngayon ay ang pagtatapos ng 2 linggong tigil putukan na magtatapos ngayong Miyerkules, ika-22 ng Abril. Habang pilit kinukuha ng Washington ang kasunduan sa gitna ng presyon at nananatiling matatag ang Teheran nang hindi umatras. Mayroong tunay na pagpapakita ng puwer sa dagat. Ang USS Gerald R. Ford ay kasalukuyang nag-ooperate na sa ilalim ng Command Militar ng Amerika sa reyon sa Dagat na Pula. Simula Enero, nag-ooperate na ang USS Abraham Lincoln sa gitnang silangan. At ang USS George H.W. Bush na tinukoy bilang ikatlong grupong pandigma ay papalapit mula sa timog na dulo ng Afrika patungo sa gitnang silangan. Ipinapakita nito kung paano pinahigpit ng Estados Unidos ang pagbabantay gamit ang mas maraming hukbong dagat, handang puwersa ng himpapawid at mas diretsong mensahe sa Tehran. Pumayag ka makipag-usap sa kanilang mga pundisyon o maaari kang harapin ang panibagong opensiba. Paano ba'y pinapatupad ang ganitong presyon? Hindi lang ito puro salita. Iniulat ng Reuters na sinita ng US sa dagat ang oil tanker na Tiffany na konektado sa Iran sa internasyonal na tubig malapit sa Sri Lanka na may dalang 2 milyong bariles ng langis. Bago nito, may isa pang barkong Iranian na nahuli na rin dahil sa patakaran ng pagharang sa dagat. Binabago nito ang takbo ng laro. Hindi na lang babala ang Washington, kundi direktang aksyon na ang ginawa nila. Ito ay pagharang, pagkontrol, pagbablokeo at aktwal na pagpapakita ng kapangyarihan sa lohistika ng Iran. Ito ang sentrong punto sa bisperas ng tigil putukan. Gusto ng Iran na ipakita na may alas pa sila. Gusto ng Estados Unidos na ipakita na kaya nilang durugin ang mga alas na yan bago pa man magamit. Bakit biglang naghigpit ng husto si Trump na yon? Gusto niyang umupo sa mesa na may kalamangan. Iniulat ng Reuters na sinabi ng Pangulo na ayaw niyang palawigin ang tigil putukan at umaasa siyang muling magbobomba kung mabibigo ang negosasyon. Iniulat ng Associated Press na nagbabala tungkol sa posibilidad ng maraming bumbang babagsak kung walang kasunduan bago ang deadline. Malinaw nitong ipinapakita ang paraan ng Washington, negosasyon sa ilalim ng banta, presensya ng militar, tuloy ang blockade at tila oras ay laban sa Tehran. Isa itong diplomasya ng matinding presyon. Heto na ang pinakapasabog na detalye. Ang ikatlong aircraft carrier ay ang USS George A.W. Bush, isang barko ng klase Nimitz na nakabase sa Norfolk. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa bukas na mapagkukunang pandagat, unang nakita ito na nag-operate sa baybayin ng Namibia noong ika-13 ng Abril at ika-19 ng Abril. Inilarawan na ito noon bilang nasa biyahe sa timog na dulo ng Afrika patungo sa gitnang silangan upang pumasok sa lugar ng Komandong Sentral ng Amerika. Sa ibang salita, unti-unti na litong hinihigpitan ang pagkubkob mula sa timog na gilid kasabay ng mga destroyer na USS Donald Cook, USS Mason at USS Ross, pati na rin ang barkong sumusuporta na USS Arctic. Ipinapakita rin ng rutang ito sa paligid ng Afrika ang pagiging maingat sa operasyon dahil iniiwasan nito ang mas delikadong pagdaan sa pulang dag at sa kipot ng Babel Mandeb. Bago pa man makarating sa lugar ng tensyon. Napakalaki ng kakayahan niyang umatake kahit hindi pa pumapasok sa teritoryo ng Iran. Bilang isang aircraft carrier ng klase Nimitz, umaabot ito ng humigit kumulang 7,000 tonelada. Mahigit 1,000 2 talampakan ng haba, kayang maglayad ng higit sa 30 knots at nag-operate ng mga 65 o higit pang sasakyang panghimpapawid. Bukod pa sa tinatayang 3,000 at 200 na mga mandaragat sa barko at mga 2,000 at 400 at 80 sa grupong panghimpapawid. Sa kaso ng George H.W. Bush, ang ikapitong naka-embarking air wing ay binubuo ng 4 na eskadron ng FA-18 Super Hornet, isang eskadron ng EA-18 G Growler para sa electronic warfare, isang E-2D Hawkeye para sa maagang babalang-babalang panghimpapawid at pamumuno, at mga helicopter na MH-60S at MH-60R. Sa madaling sabi, kaya nitong magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga target sa himpapawid, dagat at lupa,
magbukas ng daan para sa ibang puwersa, bulagin ang mga radar at komunikasyon gamit ang electronic warfare, magmanman ng ilang oras at magpalipad ng sunod-sunod na alon ng mga eroplano nang hindi umaasa sa base sa banyagang lupa. Iyan ang dahilan kung bakit ang paglapit ng barkong ito ay konkretong banta, hindi lang simbolikong presensya. Isa itong mobile na base na himpapawid para sa digmaan, handang magpakita ng lakas laban sa mga infrastruktura, depensa sa himpapawid, barko at posisyon sa lupa kung utusan ni Trump. Sa praktika, ano ba ang gusto ng Estados Unidos? Gusto nila ng kasunduan na maglilimita sa kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium, mag-armas ng mga kaalyado at gamitin ang Hormuz bilang geopolitical na leverage. Kailan nila gustong maresolba ito? Ngayon, bago matapos ang tigil putukan, saan nila gustong ipataw ang kalabasang ito? Sa mesa sa Islamabad, pero may bantang militar sa bawat usapan ng negosasyon. Sa panig ng Iran, matigas pa rin ang kanilang pananalita, pero mukhang mas marupok ang sitwasyon. Nagbabala na ang Reuters. Ipinakita na noong Marso na may malinaw na senyales ng pagkakabiyak sa pamunuan ng Iran. May mga pagkakahati sa pagitan ng mga hardliner at ng mas pragmatikong mga sektor. Lalo na pagkatapos humina ang autoridad ng sentral na pamahalaan at ang paglawak ng kontrol ng revolusyonaryong gwardiya sa mga estratehikong desisyon. Ito ang tumutulong para maintindihan kung bakit magulo ang mga mensahe mula sa Tehran. May isang paksyong nananawagan ng negosasyon, may isa namang nagsusulong ng paglaban, may isa pang nagbabanta ng mas matinding tugon, at may isa pang sumusubok bumili ng oras. Ang kaguluhang ito ay nagpapahina sa rehimen, lalo na sa panahong kailangan nitong magmukhang matatag. Diyan pumapasok ang mahalagang punto. Nakikita ni Trump ang kalaban bilang sugatan, hati at walang gaanong puwang para sa matagalang digmaan. Ang kalkulasyon ay itulak ang Iran sa sukdulan para mapilit ang magbigay ng mga konsesyon bago maayos muli ng rehimen ang sarili nitong depensa. Ayon sa Reuters, hindi pa nagdedesisyon ng gobyerno ng Iran kung dadalo sa bagong pag-uusap kahit sinabing nakatanggap ng positibong senyales ang Pakistan. Ipinapakita nito ang tunay na pag-aatubili. At ang pag-aatubili sa yugtong ito ay isang senyales ng kahinaan. Sa huli, gusto ni Trump na matapos ang yugtong ito na umatras ang Iran, hindi lang basta nakikipag-usap. At matindi ang mensahe, nauubos ng oras, humihigpit na ang pagkubkob. At ang susunod na desisyon ay maaring magtakda kung ang tigil putukan ay magtatapos sa isang pinilit na kasunduan o kung isang panibagong mapanirang pag-atake ang ilulunsad laban sa Iran.